pagsubok man tayo. Marami pa rin po sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyong Yolanda ang nais magpaabot ng panawagan at mensahe sa kani-kanilang mga mahal sa buhay. May news to go si Ian Cruz live. Ian? Yes, Maris, nandito ako ngayon sa Tacloban City Airport at makikita mo nga Maris, sa aking likuran ay napakaraming mga kababayan natin ang nandito ngayon upang magbakasakali na makasakay ng C-130 flight patungong Cebu o kaya naman ay diretso mismo ng Maynila at yung iba naman ay nagbabakasakali na sumakay ng commercial flight ng Philippine Airlines at ng Cebu Pacific. Dahil nga Maris, sa napakatinding distraction dito at sa kawalan na rin nila ng pag-asa ay marami sa mga residente ang nais nga na umalis ng Tacloban City upang magsimula sila ng buhay doon nga sa ibang mga lugar, kung hindi man sa Cebu ay sa iba pang mga lugar sa ating bansa. Samantala, inilusad nga natin itong panawagan dito sa Leyte upang maabot ng ating mga biktimang kababayan yung kanilang mga mahal sa buhay sa buong bansa at sa buong mundo sa pamagitan ng GMA News TV, GMA 7 at ng GMA News Online sa internet. At Maris, umpisahan na natin Manong, buong pangalan niyo po? Felix Candare. Sino po ang gusto nyong paghatiran ng inyong panawagan? Kapatid ko, si Bibot Candare, si T. Candare. Ang kapatid kong Air Force na San Nicolas. Na tinawag kung gusto na kung magandang kalagayan ba nila. Kasi dito sa Leyte, wala talaga. Sira lahat. Ang bahay namin, wala kami tirahan. Kaya kung panawagan na rin nyo, dapat pupunta ko dyan bukas. Baga, dapat salubungin ako sa airport. Yung kapatid kong babae, si Pina, sa Ilocos. Yun lang ang ko sa kanila. Hinihingin tulong sa kapatid ko. Kung pangalan po ninyo ulit, sir? Felix Candare. Okay po. Maraming salamat po. Thank you po. Sa inyong pagtitiwala sa GMA News. Dumako naman po tayo kay Kuya. Pangalan po? Teddy Piñaranda. Sino po yung bibigyan nyo ng panawagan? Nananawagan po ako dyan sa Manila, sa Pasay, sa mga anak ko, sa mga relatives dyan, at saka sa Bagong Silang. Doon sa Phase 5, alive lang ako dito. Pero maraming sira din sa manungan ng bahay. Maraming salamat po. Okay lang ako dito. Sige po. Maraming salamat po, sir. Susunod po natin. Ano pong buong pangalan niyo, sir? Wawi Undes po. Taga saan po kayo? Taga Barangay Santo Niño, Tacloban City. Taga Tacloban City. Manawagan na po kayo? Nananawagan po ako sa kuya ko. Pinsan ko po siya. Nasa Malinta, si Kuya Noli Branzuela. Humihingi po kami ng rescue kasi gutom po kami dito. Wala kaming makain. Sa katunayan, papunta nga kami doon sa Manila. Hindi pa kami sure kung makakaalis kami ngayon, baka sa makalawa pa kasi mahirap pagsakay dito. Yun lang po. Sige, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Ma'am, buong pangalan po natin. I am Arlita E. Lopez. Tapos ako ay from Quezon City. At saka nagtatrabaho po ako sa national government from National Economic and Development Authority. Tapos nagpunta ako dito para anuhan ang mga magulang ko at saka mga kapatid ko na nandito lahat. Okay naman sila. Pero nananawagan po ako sa lahat ng mga government agencies na tumulong naman. Ako ay have volunteered to the Office of Civil Defense last 2 days nung Tuesday. Pero nasabi nila dahil isa lang ako, hindi ako po pwede mag-volunteer, dapat group daw. So, nag-asa ko sa NEDA para so buti inanham na ako ng office, so nandito ako ngayon. So lahat ng government agencies na nandito talaga devastated kasi ang Tacloban. Kailangan nila talaga ang tulong para makaanong mga tao kasi talagang mga tao dito totally parang nakakahiya at saka depressed. Okay. Salamat po Kuya. Salamat po. Buong pangalan po natin. Ako si Emiliano Dahunan. May mga anak ko sa United States, Amerika, sa Michigan. Nga ako nawagan, nga dili lang kasing balaka, nga si Girly Wihing Dahunan. O may nguman sa akong anak dito sa Switzerland, sa Bern City, Genevieve Marty Dahunan, nga dili lang sa Mabalaka, kay kami luwas lang gihapon sa among katalagman. O may nguman, sakay dyan kami sa airport, sakay kami para Cebu.
dito sa Davao transfer kami kulianan. Og may man sa akong maigsoon diya sa Pulangko sa Boga del Norte. Di lang sa Lambalaka kay ako luwas lang gyapon kami sa maong katalagman og maingon man sa Dapitan City di sa Lambalaka sa akong mga kaparintihan diha nga kami luwas lang gyapon sa maong katalagman og maingon man kinahanglan nga magampo lang gyapon tas Ginoo. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa GMA News. Kung pangalan po natin? Edward po. Edward. Apelido? Lapinya po. Sa mga kamag-anak po namin na nasa Australia, sa Cebu, sa Manila, sa Bohol, you don't need to worry na po. Lahat po kami ay safe. Yan lang. Salamat po Kung pangalan po natin ay? Bernardita Lusada. Mayroon lang ako i-share sa mga kapatiran dito sa Leyte. Bago nag-happen itong bagyo na the strongest typhoon in the world in year 2013, may nabasa ako na sabi ng Panginoon, I am just popular when it comes to request, mga prayer request. Pero hindi siya ina-acknowledge sa heroism na nagagawa niya bawat tao. Kahit maliit na bagay, kahit yung pagdaloy ng dugo, kahit ang malilit na bagay, hindi man lang siya napapansin. Kaya sa ngayon, inaano ko ang mga kapatiran na sana i-acknowledge natin kasi sabi niya, I will honor and I will protect those who honor me. At sabi pa rin niya sa Revelation, behold, I come, the reward is with me, I will give it to everybody according to their deeds. Ma'am, Thank you. salamat po ma'am. So sa ngayon, Maris, ay makikita rin natin talagang iba't iba yung kanilang mga panawagan pero isa dito yung sinabi niya na galing pa siya sa Maynila, nag-volunteer siya pero pagdating niya dito ay nahihirapan din siya at yung mga kababayan natin, yung iba karamihan narinig din natin mga kamag-anak nila sa ibang bansa yung kanilang pinananawagan binibigyan ng impormasyon para malaman nila na buhay sila at ligtas naman. Subalit kailangan nga ng tulong gaya ng pagkain, ng maiinom at nung matitirhan nila na maiayos ito. Samantala, Marisa, napakahaba nga ng pila dito sa C-130 plane ng Philippine Air Force. Ang balita natin ay wala pang muling lumalapag na C-130 plane. Kaninang maaga-aga pa ay dalawang eroplano ang ating nakita pero wala pang sumunod na panibagong mga flights na dumating dito. Samantala, yung commercial flight, naririnig naman natin sa ating background na nandirito na yung ilang mga flights ng mga commercial flights at patuloy din yung pagdating ng ating mga kababayan dahil nga kahit wala silang ticket, sila ay nagbabakasakali na makasakay sila dahil Maris talagang marami sa kanila ay nawalan ng pag-asa at gusto nga nila magsimula ng buhay sa ibang lugar liban dito sa Tacloban City. Maris, ngayong tanghali din bandang alas 12 ay aalis din dito sa Tacloban City ang BRP Dagupan. Yan naman ay isang malaking barko ng Philippine Navy at ang estimate na sasakay dyan ay tinatayang humigit kumulang 2,000 katao. Yan naman ay mula din sa Tacloban ay magtutungo sa Cebu City at magdadala nga ng ating mga kababayan. Naghatid ng mga relief goods, tubig, pagkain at iba pang mga damit yung BRP Dagupan pero papalitan din yan ng isa pang malaking barko na magdadala muli ng relief goods patungo dito. Samantala, Marisa, marami rin na mga foreign media na ating namataan sa paligid nitong paliparan. Karamihan ay dito rin nakabase at interesado ang mga dayuhang mamamahayag sa nangyari dito sa ating bansa dahil nga sinasabi na isa sa pinakamalakas na bagyo ito sa ating bansa at sa mundo. Kaya naman ganun na lamang ang kanilang atensyon na ibinibigay dito at binabantayan nila kung paano nga ba gagalaw itong pag-recover ng Tacloban at ng mga kalapit na bayan ng Leyte, gayon din sa lalawigan ng Samar. Pero pagka nakakausap natin sila, nababanggit din nga nila na tila nga ba napakabagal nung pag-usad, lalo na sa paghatid ng tulong sa ating mga kababayan. Pero sinasabi naman ng pamahalaan na yung ayuda ay talagang parating at meron namang naibibigay daw
Pero may nakausap din tayo na isang chairman dito, no, sa airport, na gusto na rin niyang umalis sa kanilang lugar bagamat siya isang public official, dahil nga maari nga daw sakta na siya ng kanyang mga constituents sapagkat walang naibibigay na tulong. Siya daw ang nasisisi ng kanyang mga kababayan na wala siyang nagagawa. So Maris, yan muna ang latest mula rito sa Tacloban City. Balik sa'yo. Iyan, gusto ko lang linawin kung paano ba yung sistema ng mga nais makabiyahe, paalis dyan sa Tacloban. Dahil nakikita nga natin, base na rin sa iyong ibinalita, ay napakahaba na ng pila. So number one, first come, first serve ito. May binanggit ka kung yung ilan may mga ticket. Ito ba ay para sa commercial flight at yung mga sumasakay ng C-130, yung mga nais makasakay ng C-130 ay hindi nakakailanganin ng ticket o ng stub para malaman kung sino ba ang nauna sa linya? Iyan, paano ba to? Marisa, una muna, no, sa commercial flight, syempre kailangan nilang may ticket sila, nakabook sila, or kung may mga na-miss silang flights mula nung 9 hanggang nung mga nakarang araw, pwede silang pumunta doon sa Cebu Pacific at sa Philippine Airlines at ma-accommodate kagad sila. Ngayon, yung walang mga ticket, pwede silang bumili ng ticket dito mismo or magpabook sila sa kanilang mga kamag-anak sa Cebu o kung saan man panig ng ating bansa. At pagdating nila rito, kung nakabook na sila, i-accommodate sila. So, dito sa commercial flight, ito yan, yan yung mga nasa likuran ko ngayon. Yung nakikita nyo pila na yan, mga commercial flights yan. Kahit pa paano ay maayos, Maris, dahil nga may sistema sila dyan, dahil nga ito ay commercial flight. Pero pagdating nga doon sa C-130, doon na nakakaroon ng napakahabang pila talaga. Talagang impatient na yung ating mga kababayan dahil nga wala naman silang dalang pagkain, wala silang dalang tubig. Yung iba, 3 araw nang nandirito. Nung maiksi pa ang pila, Maris, ang nangyayari talaga, pag nakalapit ka doon sa isang taga-Air Force, siya ay nagsusulat sa manifesto, may listahan sila doon na logbook nila, ilista ka doon at alam naman nila kasi... Maraming salamat na lamang kay Ian Cruz.